Sige lang, Chris. Dahan-dahan ka lang. At mamaya ay yayaman ka na. Ang lakas naman ng loob mong looban ako sa sarili kong pamamahay, bata! Kuya Chris! Si Bonbon po ito! Habulin at huliin ang napastangan yan. Huwag na huwag niyong hayaang makatakas pa yun dito sa loob ng pamamahay ko. Magsikilos kayo. Mapagpalang araw sa inyo mga tagapakinig. Gusto ko lang sana ibahagi ang kwento ng aking buhay. Tawagin niyo na lang akong Chris. Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa mga labi ko nang mapagtagumpayan ko na maakyat ang mataas na bakod sa isang malaking bahay kung saan ito ang aking magiging target sa araw na ito. Bawat mga kilos ko ay estimado, lalo pa dahil maraming CCTV camera ang nakakabit sa kahit saang sulok ng lugar. Bukod pa kasi doon ay meron ding 2 security guard na nakabantay sa malaking gate na siyang mas iniiwasan ko. Kitang-kita ko kung gaanong nagbabaga ang mga mata ng dalawa habang nakatayo ng tuwid sa malaking gate. Mas napangisi pa ako dahil nasa malapit lang ako sa mga ito ay hindi pa rin ako naamoy o nararamdaman ng mga ito. Malalim na ang gabi kaya malakas ang loob ko dahil alam ko tulog na ang nagmamay-ari ng bahay na ito na kilalang tao sa kanilang lugar. Laking ipinagpapasalamat na lang niya dahil walang kapitbayang kanilang kapitan. 2 ang kanyang pakay sa lugar na ito at kung bakit naglakas loob ako pasukin ang bahay ng aming kapitan. Diretso lang akong naglakad na tila ba walang pakialam kung may makakita man sa akin. Malakas kasi ang loob ko dahil nakabalot ng itim na bonnet ang aking buong muka at tanging mga mata at ilong ko lang ang nakikita. Mabilis kong nabuksan ang malaking pinto ng bahay. Pagkapasok ko sa loob ay bumulaga sa akin ang madilim na paligid. Tanging isang maliit na dim light lang ang nagbibigay liwanag sa buong pasilyo. At dahil ilang beses ko na rin pinag-aralan ng mabuti ang buong bahay ng kapitan, ay kabisado ko na ang bawat sulok ng lugar. Agad akong kumilos, lakad-takbo ang ginawa ko. Pero walang tunog na maririnig dahil sanay na ako sa mga ganong gawain. Mabilis akong pumanhik sa pangalawang palapag kung saan nandoon ang silid ng mag-asawa. Kinakailangan kong pasukin ito dahil nasa mismong silid ng mag-asawa nakalagay ang limpak-limpak na pera na nalikom ng mga ito sa mga taong bayan. Hindi na ako nagdadalawang isip pa. Nabuksan ang kwarto ng mag-asawa dahil alam niyang tulog na ang mga ito. At nang makapasok na siya ay napangisi siyang muli dahil tama nga ang kanyang hinala. Sige lang, Chris. Dahan-dahan ka lang. At mamaya ay yayaman ka na. Natatawa ako at biro sa aking sarili habang excited na ako sa mangyayaring pagyaman ko pag napagtagumpayan ko na ang aking pakay. Tulog ang mga ito kaya mabilis kong kinalkal ang aparador ng mag-asawa at dahil na rin sa tulong ng lampshade ay naaninag ko ang iilang pakete ng pera na nasa loob ng aparador. Agad niyang binuksan ang kanyang bag. Pagkatapos ay mabilis kong isinilid lahat ng pera magkasya sa kanyang suot na backpack. At nang matapos ay agad akong natuod nang marinig ang tila na mamaos na hininga mula sa aking likuran. Ang lakas naman ng loob mong looban ako sa sarili kong pamamahay, bata! Sigaw nitong sabi sa akin. Natakot ako na makita kong marahan siyang humakbang
ng 2 beses pa atras nang makitang maging ang asawa nitong matanda ay nagising na rin at biglang bumuhagag ang buhok habang nakadapa sa kama. Hindi ako nagsalita dahil kapag gagawin ko yun, tiyak na makikilala ang boses ko. Nginisihan ko lang ito na para bang nakikita ng matandang kapitan ang aking buong mukha. Hindi ka man lang natakot na pasukin ang mismong kwarto ko, bata! Bilib ako sa tapang mo. Ramdam ko rin ang kakaiba mong aura. Alam kong hindi ka basta-bastang bata lang. Pero alam mo ba, na ang bawat taong nais na magtangkang gawan ako ng masama ay hindi na muling nakakalabas pa dito sa bahay ko? Pagkatapos ay bigla itong matungal na para bang may gustong ipahiwatig. Kasabay noon ay may marinig akong mga kalabugan sa labas ng mismong silid na mag-asawang matanda. Kitang-kita ko mula dito na isa kang malusog na bata. Natitiyak kong mabubusog ang mga alaga ko dito sa bahay kapag ikaw ang kanilang nilantakan. Ano sa tingin mo, mahal? Baling pa nito sa matandang babae na nakadapa pa rin sa kama habang naglalaway ng malapot ang nakatitig sa akin. Bigla naman itong humagikik nang nakakilabot na siyang nagpapangiwi sa akin. Ang sagwa kasi nitong pakinggan para sa kanya. Mabilis siyang napalingon sa biglang bumukas na pintuan. At doon bumungad sa kanila ang 3 mga babae na alam niyang mga kasambahay ng kapitan. Sa oras na makalabas ka dito sa bahay na to, mapapasayo ang lahat ng perang ninakaw mo. Pero kapag hindi na, pasensya na lang tayo dahil natitiyak kong ikaw ang gagawing pagkain ng mga alaga ko. Nakangising tila ng aasar na wika ng matandang kapitan. Kasunod noon ay bigla itong nagsenya sa 3 mga babae na atakihin na ako ng mga ito. Pero bago pa man mangyari ang nakakagimbal na gustong gawin ng mga nilalang sa akin, ay bigla na lang ako naglaho sa paningin ng mga aswang. Paghabol kayo sa tambol, Mayor! Isang nakakalokong ngisi at pang-aasar na wika ako sa aking sarili ang iginawad ko sa mga ito bago mabilis na kumilos dahil ilang segundo lang ay mawawala na ang aking pambulag na orasyon. Tahimik lang kasi ako kanina habang umuusal ng orasyon dahil kung pipilitin ko ang may paglaban sa 5 mga aswang, siguradong magiging dumi na lang ako sa mga susunod na araw. Aaminin ko, may kakayahan din ako na makipaglaban. Pero isang laban sa 5 ay talaga namang wala akong laban doon. Lalo pat nasa teritoryo ko ng mga aswang. Mabilis ang bawat mga pagkilos ko. Lalo pat paglabas ko mismo sa silid na iyon, ay biglang nawala ang bisa ng aking orasyon. Kaya na makita ako ng mga aswang, ay mabilis na nagsilundagan ng mga ito. Mabilis kong kinasa ang aking baril na nakasuksok lang sa aking tagiliran. Nang makita ko ang 2 bodyguard na patakbong sumalubong sa akin habang nakatutok sa akin ang dulo ng baril ng mga ito. Pero imbis na matakot, ay isang nakakalokong ngisi ang aking iginawad sa mga ito. At mabilis lumihis ng daan at ang aking pinunteriya ang mismong malaking gate papalabas ng bahay. Mabilis kong ibinalik sa aking tagiliran ang aking baril. Habulin at huliin ang napastangan yan. Huwag na huwag niyong hayaang makatakas pa dito sa loob ng pamamahay ko. Magsikilos kayo. Rinig kong sigaw ng matandang asawa ng kapitan. Nakangisi lang ako habang nakikipaghabulan sa mga aswang. Hindi ko sasaktan ang mga ito o papatayin. Magnanakaw lang ako, pero hindi ako mamamatay aswang. Mabilis akong nag-usal ng orasyon na pangprotekta sa aking katawan. Ang kasunod kong narinig ay ang pagkabinging sunod-sunod na pagputok ng mga baril. Ramdam ko ang sakit mula sa aking likuran na para bang binato lang ako ng bato. Pero walang sugat
Bagay na mas lalong nagpangisi sa akin. Nang makalabas ako sa malaking gate, ay mabilis ang aking naging pagkilos. Mas dinoble ko pa ang aking lakas at bilis sa pagtakbo upang wag lang maabutan ng mga nilalang na lumulundag na pasunod sa akin habang mayroong hindi kaaya-ayang mga itsura. Mabilis ako nagtungo sa aking nakaparadang motor sa hindi kalayuan. Agad akong sumakay doon at mabilis na pinaandar ito at mabilis na nilisan ang lugar. Mabuti na lang dahil sakto ang kargada ko sa pagpapakain ng orasyon sa tangan kong mutya. Kaya hindi masyadong nakalapit sa akin ang mga aswang. Ibabalik ko lang sa mga tao ang perang ninakaw ninyo, Kap. Nakangisi kong sabi habang halos paliparin ko na ang sasakyan papalayo sa lugar. Kinabukasan ay nagising na lang ako dahil sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng maliit na bahay na yari lang din sa kahoy, habang ang bubong naman ay yari sa yero. Kuya Chris! Si Bonbon po ito. Ang narinig kong humahangos na kumakatok sa aming pinto. Agad akong bumangon sa maliit na kama nang marinig ang boses na binatilyong aking kapitbahay. Pero bago pa ako tuluyang tumayo, ay kinapa ko muna sa aking liig ang nag-iisang kayamanang mayroon ako. Ang aking mutyang tangan. Pinakain ko muna ito ng dasal at pagpapasalamat na rin dahil nakaligtas ako mula sa kamay ng mga aswang. Bakit ang aga mo, Bon? Pumasok ka na dito. Bilisan mo. Bungad ko sa binatilyo nang mapagbuksan ko ito ng pinto. Kuya Chris, may pagkain ka pa ba? Si Bunso kasi, nagugutom na, umiiyak. Wala pa si Papa. Ang nangangambang tanong sa akin ito. Agad akong napailing at mabilis na hinablot ang aking mga nakaimbak na pagkain at ibinigay sa binatilyo. Pumasok muna ako sa aking silid at paglabas ko ay binigyan ko ng 500 ito. Sarili ko itong pera dahil kahit papano ay nagtatrabaho din naman ako bilang isang kargador sa palengke. Halos mayak sa tuwa ang binatilyo. Pero isa lang ang nakapukaw ng aking atensyon. Iyon ay ang sinabi nito na may mga tanod daw na naglilibot sa mga kabahayan dahil pinasok daw ng isang magnanakaw ang bahay ng kapitan at tinangay ang malaking halaga. Kaya sinabihan ko ang binatilyo na maglagay ng pangontra sa bahay. Kahit hindi niya na sinabi pa dito ang buong detalye, ay alam nito kung ano ang ibig kong sabihin. Dahil sa kanilang lugar ay talaga namang naglipa na ang mga aswang. Sikat ang kanilang sityo pagdating sa mga ganong uri ng mga nilalang. Pero wala pa rin naglakas loob na guluhin ng mga taga-ahensya ang nasabing sityo dahil na rin sa takot ng mga ito. Isa pa, wala namang nabalita na mayroong nabiktima. Tuso kasi ang mga ito. Hindi nang bibiktima ang mga ito sa mismong sityo kung hindi ay sa malalayong lugar dahil takot din ang mga ito na mabuko ng mga tao. Lalo pa na karamihan ay walang naniniwala pagdating sa usap-usaping mga aswang dahil hindi naman personal na nakakasalamuhan ng mga ito ang mga nilalang. Pero ibahin ako dahil ilang beses na akong nakipaghabulan sa mga aswang. Kagaya ng dati, tinawagan ko ang aking pinagkakatiwalaang nagtatrabaho din sa gobyerno. Doon ko ipinagkatiwala ang perang nalikom. Ako na rin kasi mismo ang gumagawa ng paraan para makatulong sa kanilang mga kasityo. Natupad naman ang gusto ko. Masaya na ako doon habang nakikita ang mga taong masayang nakakatanggap ng ayuda mula kuno sa gobyerno. Habang ang kapitan namin ay may lihim na iniingat ang baho, ay walang araw na hindi ito nagwawala sa sobrang galit. Isang gabi,
Tinalo ako ng isang panaginip. Nakita ko ang aking lola, Tanya, habang may malungkot na mga matang tumitingin sa akin na tila ba nagmamakaawa. At ang huling sinabi nito ang magpapagising sa akin. Apo, nakikiusap ako sa iyo. Naalagaan mong mabuti ang mutyang tangan mo. Huwag mong gamitin sa masamang gawain ang bagay na iyan. Dahil darating ang panahon na parurusahan ka na ng mga gabay ng mutyang yan. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na iyan, Apo. Ang aking lola Tanya ang nagmamayari ng mutyang tangan ko. Isa itong mutya ng dignum, isang uri ng kahoy na patatsulok na may mata sa gitna. Ito ang ginawa kong kwintas, isang pangkalatang mutya na siyang pamprotekta sa akin sa aking mga masasamang gawain. Dahil halos hindi na mabilang ang mga bahay na aking pinasok upang nakawan lang. Pero hindi para sa aking sarili, kung hindi ay para sa mga taong kagaya ko na naghihirap din. Hanggang sa isang kalabog mula sa bubungan ang aking narinig. Mabilis akong napabangon at nagsuot ng damit. Mabilis kong kinuha ang baril na nakasuksok sa ilalim ng aking unan. Nalunod ako sa kakaisip sa aking napanaginipan na talagang dumating pa sa punto na hindi ko nararamdaman ang papalapit na kapahamakan. Dahan-dahan akong sumilip mula sa maliit na butas sa dingding ng aking bahay. At doon kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata na nakapalibot sa aking bahay. Marahil nalaman na ng kapitan na ako ang nasa likod ng nakawan. Isa lang ang gusto kong gawin sa mga oras na ito. Iyon ay ang makatakas. Dahil sa oras na mapalaban ako ay may posibilidad na madamay ang aking mga kapitbahay. At tayo kong namang mangyari yun. Mabilis akong bumikas ng mga orasyon at isa na doon ay ang aking pampabulag. At nang magtagumpay ay mabilis akong lumabas sa bahay at mabilis na tumakbo papalayo. Naisipan kong sa gubat ako magtutungo dahil walang madadamay na tao, pero mukhang nasundan na agad ako ng mga nilalang dahil isang nakakabinging putok ng baril ang aking narinig. Kasunod doon ay naramdaman kong pamamanhid ng kanyang balikat. Isa pang putok ng baril doon na ako tumumba. Nang matamaan sa tiyan, ramdam na ramdam ko ang sakit at apti na hindi ko inaasahan. Doon ko napagtanto na totoo ang sinabi ng aking yumaong lola. Lahat ng mga ginagawang masama ay may kabayaran. Pero kahit ganun pa man, ginawa kong lahat upang makatakas sa mga aswang na umahabol sa akin. Iyon nga lang, bigla akong nawala ng malay sa gitna ng kagubatan. Mag-uumaga na ng mga sandaling iyon hanggang sa may isang matandang lalaki ang nakakita sa akin at tinulungan ako. Ginamot ako nito hanggang sa magising muli ako. Noong una, akala ko isang aswang din ito. Pero laking gulat ko nang maramdaman ang presensya nito na hindi basta-bastang matanda lang dahil isa pala itong manlalakbay na albularyo. Isa lang ang biglang pumasok sa isipan ko. Yun ay gusto kong sumama sa paglalakbay ng matanda. Nalaman ko din sa matandang manlalakbay na muntik na pala siyang makuha ng mga aswang. Pero hindi raw nagtagumpay ang mga ito dahil sa biglangang pagdating ng matandang si Apong Lakay. Si Apong Lakay ang mabagsik na albularyong nilalayuan ng mga aswang.